Hello, magandang araw. Welcome back again sa ating isa namang video tutorial regarding RBI and BDIS. Yung RBI ay ibig sabihin nun ay Registry of Barangay Inhabitants integrated with yung BDIS, Barangay Document Issuance System. So itong RBI and BDIS ay mababasa mo kung anong ibig sabihin yan at para saan yan kung pipindutin mo itong about. Okay. So medyo maliit lang yung mga letters kung kaya nag-separate na lang ako ng health para mabasa natin na maigi. So what is RBI, BDIS? So itong RBI, BDIS ay record ng mga barangay inhabitants sa ating barangay. Then at the same time, coming from the information recorded in the RBI, ay pwede tayo automatically na mag-issue ng mga dokumento. Itong RBI BDIS ay na-develop ng aming company, Panelo Accounting and Management Advisory Services. So nagkataon lamang na yung may-ari nito ay isa ring barangay officials na spanning over 12 years. Kaya kahit papaano ay may experience siya sa mga barangay operation, papaano mapapadali ang operation. Now, itong RBI BDIS ay isa lamang sa mga program na pang-barangay na dinevelop ng company. So ito yung kumpleto na pambarangay ng mga barangay management information system. Yung ating discussion ngayon ay dito sa Module 2, yung Barangay Services Management through the use of RBI BDIS. Na kung saan yung RBI nga ay nag-store at pwede mag-retrieve ng mga barangay inhabitants record. Then at the same time, pwede siya mag-issue ng barangay certificates, clearances, and permits. At ito ay may profiling din ng barangay inhabitant as per head of the family, location, classes, etc. So yung profiling na to, ito yung pinaka-importante is we can profile all of the inhabitants living in the barangay as per head of the family. No? For example, gusto natin ilan ang head of the family na nakatira dito sa ating barangay. At the same time, may mga information siya tulad halimbawa ng ilan ang mga senior citizen, ilan yung PWD, ilan yung member ng sa certain organization sa community, for example, mga LGBTQ, or pwede rin natin ma-filter ilan dito yung mga out of school youth, out of school child, pwede rin natin ma-filter yung mga unemployed employees, no? Even yung number of pets, yung alagang mga hayop, we can filter and retrieve a data no kung ilan halimbawa ang numbers ng perting na certain na filter natin. So ito ay malaking tulong para sa barangay operation, lalong-lalo na kung nagba-budget tayo or nag-allocate ng funds para sa mga kunwari para sa mga senior citizen, para sa mga PWD, o para sa mga unemployed employees na gusto natin bigyan ng hanap buhay. So, coming from the record, we can filter right away kung kompleto ang ating pag-encode ng RBI. Then at the same time, kung may record na tayo ng inhabitant, pare-retrieve naman natin ito para mag-issue naman ng mga certification or clearance. So importante, kung mapapansin mo doon sa barangay clearance is merong remark doon kung ito ba ay may bad record or wala sa barangay. No? So yung system natin is meron siyang ganong sistema na kapag merong bad record, syempre, hindi natin to basta-basta may issuehan ng clearance. Kaya nga clearance ang tawag dun eh. Dapat meron tayong record ng mga inhabitants. Okay. Ang isa pa pang ang iba pang mga inclusion ng isang package ng BMIS is yung number 1, yung module 1, yung Barangay Cash Management and Reporting System ng Barangay Treasurer. So ito naman ay automatically nagmamanage ng cash flow saka inflows. No? Yung cash flow, yung pumapasok na pera sa barangay, tulad na rin bawa yung mga IRA, yung RPT or something like that, pati even yung collection na ino-OR natin sa barangay. So nare-record dito. Then kabangga naman yung ating disbursement. No? So nag-create siya ng mga disbursement voucher or na purchase request, abstract, yung quotation 1, quotation 2, quotation 3, the inspection acceptance report,
Tapos yung mismo disbursement voucher, yung punong barangay certification, yung check printing, mga reports tulad halimbawa ng cash book, ng RAW, Registry and Appropriation Committee, Record of Appropriation and Obligations, uh, ano pa ba, yung mga itemized monthly collection and disbursement, kami na pwede nating i-post sa ating bulletin board. So yun lang, to name the few, yung mga characteristic of features nitong module number 1. So yung module number 3 naman, yung barangay budget preparation system. So dito napapadali yung paggagawa ng budget draft, no? At madali nating mabago, dagdag bawas at syempre kino-consider din yung mga limit, ang mga percentage limit ng mga special funds, no? Then also, yung module 4 naman is for barangay, for SK, no? Barangay disbursement. So dito na monitor din yung inflows and outflows ng SK gaya ng nasa barangay for disbursement system. At lastly, yung barangay SK budget preparation na kung saan napapabilis din yung paggawa ng budget, annual budget ng mga SK, complete with mga resolutions, pati yung mga annexes o yung attachment para makompleto yung isang set ng annual SK budget. So ngayon, magpo-focus lang tayo dito sa Module 2. Yung iba naman ay meron din tayong separate na mga videos dyan. You can view, browse may YouTube tutorial dito sa actually o saka na lang. Pakita ko na lang sa yung YouTube tutorial ko. But you have any queries, no? For example, just look for the Facebook Messenger, GP Sergio. Message mo lang kami at kung may inquiry ka regarding sa ating mga barangay management information system, so pwede naman po. So ngayon, let us continue. So RBI and BDIS, maglalogin lang tayo. Default password for trial version 1, 2, 3, 4. Okay. So right away, madidirect ka dito sa ating homepage. No? For example, so nag-input na ako ng isang information, isang barangay. Fictitious lang naman ito para hindi tayo madali ng mga o mareklamo regarding privacy, kung ano man. So for example, barangay halimbawa, isa barangay name ng barangay, then under siya ng city ng Kaunlaran, then province of Malayo, Philippines. No? Siguro naman, wala naman itong ganitong lugar. Then ito yung RBI BDIS. So dito sa front natin, may 4 na major buttons. So Barangay Information System and Setting na kung saan dito tayo nag-change ng information para mag-adapt yung system sa information ng isang barangay. Then we have the Registry of Barangay Inhabitants, so the RBI. Then we have also the Barangay Document Issuance System or the BDIS. Then we have the Google Form integration. Then sa taas din, may navigation button din yan na kung saan pwede ka pumunta rin. Aside from here, can also go here, no? Or go here, same na din naman pupuntahan mo. So ngayon, balik tayo dito sa health. Isa-isahin natin ito. So ang system flowchart ito is simple lang, ganito lang siya simple. Kung saan mag-login ka, then one time setup, kailangan mong baguhin yung barangay information sa certain settings. So later, i-demonstrate natin. Then also, on a regular basis, syempre kailangan mo mag-data gathering para mapopulate yung database natin ng mga RBI para makompleto natin. At magiging mamamaximize natin yung gamit talaga ng RBI. So we can data gather through manual form or Google form. Yung manual form ay nandito rin sa system yung mag-print lang kayo ng RBI household form na kung saan you will distribute it house to house sa mga households sa inyong barangay. Then wait for it, no? Then collect it, then go to the barangay, then pasok mo sa RBI manually yung information na nasulat mo or na-gather natin. Or
kung mas mabilis na gusto nyo, pwede naman siya ng Google Form. So meron na tayong nagawa na sample na naka-reconcile doon sa ating RBI questionnaires. So yung Google Form, tuturuan din namin kayo paano gumawa nitong Google Form. Actually, hindi na kayo, para mag-link lang. Yung mga questionnaires dito, i-edit nyo na lang para mag-adapt sa barangay questionnaires nyo eventually para magamit nyo itong Google Form. Okay. So once na sa Google Form na yan, yung malilink yung sheet niyan, tapos yung sheet doon na lang kakopy na natin yon to get the information encoded sa RBI, then i-adapt ng RBI yung information, then save. So less yung trabaho dito. Then if you have already the RBI, so yung information yan, pwede ka mag-release ng mga document through BDIS. So for example, marami tayong mga document na pre-formatted dito sa system. For example, o later, mas sabihin ko isa-isa kapag once na nag-fill up na tayo ng data. So yung ibang mga certification is requiring a teacher. So bibili lang kayo ng camera para ma-picturean yung inhabitant para makasama doon sa printing ng clearance. Particularly yung barangay clearance, they require ng picture. Then print natin. So, ang kagandahan dito sa system na to is also nag-generate din automatically ng mga reports sa RBI, gaya na binanggit natin kanina, if you want to filter yung number of households, yung number of senior citizens residing in our barangay, or other information, so pwede natin may access dito sa reports and others. As well as yung BDIS, may nagre-report din yan. So nagre-report yan in terms of financial transaction. For example, ilan yung kumuha ng clearance, magkano na kolekta. So either clearance sa barangay clearance or barangay business clearance. In terms of reporting ng mga official receipts na na-issued, yung RCD, yung Report of Collection and Deposits. So nag-generate yan automatically. Kapag naman nag-issue ka ng sedula, same manner din, meron din siyang parang RCR yata yun, Report of Collection and Receipts. So nag-generate din siya ng report as well as nag-generate din siya ng mga filtering data. For example, ilan ang kumuha ng barangay clearance, ilan kumuha ng barangay business clearance, ilan kumuha ng certificate of indigency, or kumuha ng first-time job seekers, no, mga certification. So, pwede natin siyang balikan. Or pwedeng, limbawa, useful yung information na yung ganun sa atin sa barangay, so we can generate coming from the RBI BDIS module. Then, you can also print it, no, yung report. Okay. So now, ano bang system requirement nitong RBI BDIS? Umandar to, syempre, sa PC and laptop. Hindi siya sa tablet, hindi siya sa cellphone. Pero eventually, we're working on that na magkaroon ng tablets, mga mobile, smartphone. Yung ganitong data, medyo matatagalan nga lang dahil medyo mahirap ang programming na ginagamit dito. Then, sa ngayon, umaandar siya no, sa width at 14 inches na laptop. Yung pinaka-ideal, kung ang monitor mo ay 14 inches, saktong-sakto yung viewing ng information dito. Naka-center, ang mga information, tapos kita mo lahat. No? Even the database kita-kita. However, kapag may lesser, yung mas maliit yung monitor mo, yun, let us know. No? Para ma-adjust namin, mapalit namin yung mga information. Kasi actually, I'm using the laptop compact yung 13 inches. So binago ko na kasi masyadong lumiit kapag tinransfer ko sa mga 14 or higher. Or I mean, yung mas malaki, larger size ng monitor. So medyo maliit. Kaya I shift to the 14 inches. Usually, na average na ginagamit generally ng mga tao. So now, number two, kailangan mo rin siyempre mag-install ng Microsoft Office 2010. So, luma naman na to. Ngayon, kung usually ang mga laptop natin na desktop ay na-install na natin higher version ng Microsoft Office. So, wala namang problema yun. Under naman siya, pero hindi ko siya advisable. Dahil nga, hindi ko siya natetest pa doon sa higher version. Ginagamit namin yung 2010. Reason yan, stability. No? Siya yung pinaka-stable sa version ng mga Office. Kung kaya ito yung ginagamit namin.
pati yung paggamit ng mga Visual Basic applications sa mga macro is usually yung syntax niya is for the BBA, for the Microsoft Office 2010. Kaya to run it smoothly, I recommend we install Microsoft Office 2010. So kung problema mo ay wala kang installer, so we can provide the Office 2010 na installer para sa laptop mo. So if you're worried na hindi mo na magagamit, lalo na kapag license yung mga higher version ng Microsoft Office mo, don't worry. Kasi pwede naman siyang install na hindi na kailangang burahin pa yung mga higher version or existing version ng Office dyan sa PC or laptop. Then also, a minimum of i3 processor ang nire-require namin para may sure yung system ay tumakbo na mabilis, no? Smooth. Pero pwede naman siyang sa mga mas mababa na processor. Kaya nga lang, kikita mo yung difference medyo mabagal. But yet, aandar naman siya. So, ang procedure natin is log in. So, nakapag-login na tayo kanina. Ang default password for trial version is 1234. You can change the default password sa barangay info setting sheet. Then once logged in, you will be redirected to the home sheet na gaya ng nakita mo. So ang discussion natin is ang outline. Susundin natin to, the user guide, para lalo mong ma-appreciate at ma-maximize yung gamit ng ating system. So nandito na tayo ngayon, kapasok na tayo. Susundan natin is itong Barangay Information and System Setting. So kung sakaling i-avail nyo itong yung program, your software, so kailangan natin baguhin itong information na nandito. So para mas mabilis yung demonstration purposes natin is naglagay na ako ng mga information. So kailangan mo lang pilapan yung mga naka-white field. Kasi yung mga hindi naka-white field, that's protected. Yung mga white field lang, yung mga editable. Tulad halimbawa, pangalan ng barangay, nakalagay dyan halimbawa, municipality or city. So if it is a municipal, so kaunlaran lang lalagay mo dyan. O kaya kaunlaran municipality, okay lang din. Then if it is a city, so lagay mo kaunlaran city. Then province, malayo. Then the owner po ng barangay, Honorable Pedro D. Papatalo. Default certificate fee, kung halimbawa naniningil kayo sa barangay, so ang halaga nito ay 20 pesos. Yung iba ay 10, yung iba ay 50. So wala namang problema, depende sa ordinance ng barangay ninyo. Then default business clearance fee is 20 pesos. Basic community tax is 5 pesos. Then barangay secretary is Petra S. Masipag. So ay ating nilagay. So naglagay tayo ng mga fictitious name para hindi tayo mareklamo. Kasi yung unang upload ko nito sa YouTube ay medyo may hawig, wari Juan de la Cruz. Medyo may nagreklamo pa rin, natanggal yung aking yung video na kung saan dahil doon, no? So sana hindi to mabura uli sa YouTube. Na gumawa na talaga tayo ng fictitious na mga pangalan. Then from top to bottom yung ating pipilapan. So nandito na tayo sa edit system password. So manage password yan. So click mo lang yan. Ang management password, so may tatlong klaseng password. Yung una is yung login password, then we have the management password, then pangatlo yung system password. So ang management password by default in trial version is 4 na 1. So 111. Okay. So lalabas ngayon dito yung tatlong password na binanggit natin kanina. So yung login is 1234, ang system password is 4321, then the management password is 111. So you can change it whatever you decide na either alphanumeric or all are alphabetical, all lahat in numeric or combination, so whatever, kahit gaano karami yan. Kaya lang ingat lang kayo dahil kapag nalimutan yan, hindi nyo na ma-access to system natin. But kailangan nyo na contact para ma-retrieve natin yung password na nilagay natin. Then pangalawa is yung susunod pala is edit user restriction. So edit user restriction,
management password din, 1, 2, 3, 4. I mean, apat na 1, 1, 1, 1, 1, then okay. So yung edit user restriction, so may mga pagkakataon sa mga barangay, lalo na mga malaking barangay, may mga station yan, maraming mga laptops or PCs na nag issue sabay-sabay ng clearance certification. So, pwede mong i-restrict yung isang user. Halimbawa, gusto mo na barangay clearance lang i-issue niya. So, ang gagawin mo lang dyan, yung yes, gagawin mo lang no, yung iba na ayaw mo na ma-issuehan. So, halimbawa, itong laptop na to, gusto mo lang itong laptop na to na mag-issue ng barangay clearance, siya lang ilalagyan mo ng yes. Then everything else, ay gagawin mo. Kung gusto mo naman pa-access lahat, o di yes mo lang. So in our demonstration purposes, i-yes ko lang lahat para ma-access natin isa-isa. Then pababa lang. Then we have the logo and signature path file. Yung signature ay dinisable na natin. Puro logo na lang to. Yung logo doon sa mga certification, kaliwat kanan sa taas. Meron tayong left and right logo. No? So para ma-picture natin ito, tingnan natin. Ito naman kabila yung center logo. No? Yung center logo, yung silhouette, nasa gitna. So aside from the logo na nasa taas, pwede natin lagyan din ng silhouette sa taas. So para ma-picture natin yung ating binabanggit, puntahan ko itong center logo para lumabas itong sample ng isang barangay clearance, isang certification, barangay business clearance. So mapapansin mo, may logo dito, left and right. Then we have also the center logo. Okay. So for example, gusto natin paltan itong dalawang yan. I-adapt na natin. You go to the info, then you look for the path file of your certain logo. Ang logo natin, supposedly, dapat, ang extension yan ay .bmt. Ito yung .bmt format. Yung paggawa ng BMP format, usually, tinuturo namin ito sa seminar or sa mismong workshop na, no? Sa sabay-sabay, by batch. So if ever naman nagpapakater sa amin ng isang barangay, pinupunta namin. So doon na namin tinuturo paano mag-convert ng isang picture image into a .bmp file. So ngayon, may na-prepare naman na kami na mga logo. No? So for example, hanap ko yung open file. So randomly, kumuha ako ng logo dito. So mapapansin mo logo 1, yung left yan, logo 2, that is the right. Okay. Then we have the no logo. Minsan kasi yung ibang barangay ay ayaw nilang lagyan ng logo nila. So, kailangan pa rin itong no logo na. So ngayon, ito yung gamitin natin. As you can see here, ito yung logo na nakapasok, no? Yung halimbawa natin. So gumawa kami ng logo para sa example na to. At hindi kami gumamit ng talagang logo ng ibang barangay. So now, for example lang naman is ngayon, gagamit tayo ng talagang logo ng barangay. Pero papalitan din natin kagad. Para lang makita nyo paano siya nag-play. So, anong ginawa natin is you go to the logo, then right-click. We have the properties, then yung location, ito yung path file na binabanggit natin. Highlight it all, then Control-C, then OK to copy. Then yung dito naman sa location path file, ilalagay natin dito sa taas yung kinapin natin. So, Control-V, then Enter. So, gagana na po ba yan? Hindi pa. Kailangan mo siyang i-refresh. So, lagay mo na siya ng no, then yes. Then no, then yes. So, mapapansin mo, tingnan natin, ayun, nagbago na yung logo natin. Okay? So, that's it. Ngayon lang kasimple. So, for example naman, ay gusto natin mabago yung center logo. Okay. Gagawin natin dito, coming from the Barangay Business Clearance. Ito makikita mo dito yung center logo. Meron diyang right indent. Ang ibig sabihin doon, ito yung location, no? Ito yon. Yan. Yung pinaka-right indent niya dito daw siya pupunta. Kung bibabaan natin to, gawin natin 250, ang mangyayari pupunta dito sa side. Lilipat siya dito.
Kung mas bababa natin, lilipat siya. So ngayon, yung 270, naka-default naman yan. Okay na. Naka-center na yan. Pero syempre, may iba tayong screen. Baka sakaling hindi pa nag-center. Pero pwede mo naman siyang galawin manually. Saka sakali. Ito yung default lang. Yung down indent naman, ito yung baba. So mula sa taas hanggang dito ay 245. Yung width size naman, ito yon. So from here to here, yung width. Then yung height is from there, from the top here, pababa dito, yun daw ang height size. Yung transparency naman, yung gano'n siya ka-silhouette lang. Okay, malabo. Usually, yung iba, 0.75, kaya lang masyado namang nangyayari, hindi masyado mabasa. So, I recommend mga 0.90. So, for example, yan lang, 0.90. Ngayon, ito na yung default niya no, na application. Ang gagawin mo, pipindutin mo itong center logo. Ang gagawin niya, bubuksan niya lahat ng mga certification na may center logo. Then, i-delete niya siya. Then, ang gagawin mo naman, after ng deletion, i-pick up ka ng image. Dito, pwede na siyang JPEG. Hindi na .bmp. Okay lang. Kung .bmp rin, okay naman. So, example natin, center logo. So, you're about to change your center logo. All certification with the same center logo will be changed also. So, ready? So, gagawin niya, buburahin niya muna. Yes. Ayun. So, pinura niya na yon actually. Then, ang gagawin mo ngayon is, hanap tayo ng picture na pwede. Halimbawa, ito na lang. So, i-open natin. Ayun. So, nilalagay niya isa-isa yung center logo. Okay? So, bumukas na rin dito. Halimbawa, ito yung Barangay Business Clearance. Susunod naman yung COBC. Barangay Building Clearance, yung nasa gitna na. Kung hindi siya gitna, gagawin mo lang, i-adjust mo lang, taas, baba, kung saan man, kung ano yung gusto. Then, we also the certificate of registration, certificate of residence. So, i-adjust mo lang. Yung first time job seeker, i-adjust mo lang ng konti. Certificate of indigency, i-adjust mo lang din ng konti. The certificate of living together, i-adjust mo lang. Certificate of solo parent. By the way, these are the pre-formatted form ng ating mga certification. Certificate of motor registration, okay naman na. Certificate of barangay business closure. The residence identification, so nandun na siya. So, okay lang naman. So, as you can see also, yung mga logo nagpalit na rin, no? Nagpalit na rin sa bawat certification na na-issue. Yan. So, we have successfully changed the logo sa yung center logo. Pero ibabalik ko rin sa dati. Kasi nga, gusto natin fictitious na yung ating sample. So, hanapin ko lang yung ready-made ko na logo para dito sa barangay. Halimbawa. So, ito yung logo 1 ko. Kunin ko lang yung location ulit. Control C. Okay. Then, ito yung ipapalit ko na path file. Enter. Then, yes. No. Yes. Then, yes. No. Yes. So, for example, ito na yan. Nabago na yan. Ayan, nabago na siya. So, nag-adapt na lahat ng certification. Napalta na siya. So, kunwari, gusto mo lang left logo lang, yung barangay yun na ipakita, hindi nasama yung city. Ano mo lang yan. Ayun, so ito lang yung nakita. Yan lang. Yan lang yung nakikita. Or, in other way around, kung ito naman gusto mo yes, then ito yung no. So, same lang, okay lang. Ayun. By the way, kasabay nito, yung pagpalit din, actually, ng home. Yung logo mo sa home, ito, napapalitan din yan. Hindi natin napakita kanina. No? Tingnan natin. Sige, palit ulit tayo. Palit ulit tayo ng logo. Harap ulit tayo. O sige, para lang mapansin na. Sige, sige. Sample lang natin na tayo.
Ano tayo ulit? Ito na lang. So, ang ating quality properties, policy. So, balik natin. So, yes ko na. Yes or no? Yes. So, pag pumunta ka sa home, napaltan din yung home page mo, yung home template ng talagang logo. Ayun. So, balik ulit tayo ulit. Paltan natin ulit. Ano nga ba yun? Uh, i, sige, para sigurado natin. So, yan. No, yes. So kapag nag-home ka, bumalik ulit doon sa ating original na logo sample. So now, okay na tayo dyan. So yung station naman, station name. So kung maraming ang PCs, laptop sa isang barangay na nag-i-issue ng mga documentation, so pwede mong i-assign no, MO for the main office or yung main ng laptop or PC, ng desktop. So pwede mo siyang i-assign as Station 1, Station 2, Station 3. So importante ito to determine kung sino ang nag-issue or galing sa kung anong sino ang nag-issue ng certification or ng clearance. So kasi yung numbering ng clearance or certification nag-start doon sa station name. Kunwari M0, M0-0001. So ibig sabihin yung M0 that's coming from the main office. Kapag ang start ay S1-0003, kunwari yung S1 naman, galing kay Station 1 to. So now, kung babalik yung tao dahil for example, mag-edit siya, ay may mali po sa pangalan ko, whatsoever. So puntahan niya lang ulit, titignan, sino ba nag-issue dito? Station 1, nandito ka pumunta para na i-edit niya. Something like that. Then pababa naman ay meron na tayong nakalist ng mga purposes no, for certain certifications. So kailangan kasi kung anong purpose. No? Yung ilang certification ay nagre-require kung anong purpose, kung bakit ka nahingi or nagre-request ng clearance or certification. So these are among the example that we have already encoded on the list of purposes. So pwede mo na po siyang baguhin or pwede mo siyang i-enhance na lang, dagdagan. So paano mo siya dagdagan is you enter the data dito sa pinakadulo. Then kapag exit mo, mag-automatically mag-alphabetical naman siya. So once na meron na siya dito, so all you need to do, mata-drop down mo na yan at masiselect mo na yung purpose kung bakit nahingi yung isang inhabitant na isang clearance or certification. Then baba lang tayo ulit. So also kailangan din natin lagyan ng sangguniang barangay members. So barangay, punong barangay, naka-gray mark na siya kasi sinulat mo na siya dati sa taas. So ano na yan, naka-protected na. Kung gusto mong baguhin, baguhin mo dito sa taas. Same manner with the barangay secretary. Protected na rin. So ang gagawin mo na lang, pipilapan mo na lang itong nandito, data. So we have the Councilor, Honorable Councilor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then si SK Chairman, si Honorable Dina Esbata. Then also we have the Barangay Treasurer, si Maria A. Pasino. Okay? Now, it so happen na meron kayong telephone number, official telephone number sa barangay. So ilagay mo lang din yan. Kasi later, on the, pakita natin. Saan mo nakikita yan. Yeah, makikita mo, Republic of Philippines, Province of Malayo, Kaunlaran City. So mag-a-adapt na ito kapag once na yung information mo, ipinago mo doon. Barangay, tapos yung telephone number. Okay? So yun ang purpose niya. Ngayon, may napansin ka dito na under the Sangguniang Barangay Members, meron ditong click, no? Show SB members in barangay clearance. So, dalawang klase kasi na ini-issue ng barangay clearance natin. Isang half size na long typewriting, naka-half, parang NBI siya. Yung kapag naman yun hindi pinapakita yung mga sangguniang barangay members. So purely yung kailangan lang ng data ang pumapasok. Mag-sample tayo mamaya dyan. Then if you want to opt to show yung mga pangalan,
i-click mo to, gaya na nandito. So, ang lalabas clearance naman niya, instead na half, naka A4 size siya. Uh, by the way, yung mga certification natin ay A4, hindi siya letter size, kundi A4, yung mga size ng ating mga certification. So, bibili kayo ng mga A4 size para ma-print. Then we have a team color. Yung team color depende kasi yung iba nagre-require gusto nila na kung sila pula, sila yung mga certification nila kulay pula. Pero hindi naman po pula lahat, yung mga border lang. O for example, itong blue. Tingnan natin, yan, lumabas yung mga sheet para makita mo. Ito pala yung BC1, yung barangay clearance 1 na example. Kalahati siya ng long. Okay, ito namang barangay clearance 2, A4. Na kung saan, pinapakita niya yung mga members ng sanggunian. So if happen na gusto mo pa ipakita, i-check box. Lalagyan mo ng check box. Kung hindi naman, kapag ito lalabas automatically. Itong isa. So susunod is, kulay blue nga pala, no? Kulay blue. So kulay blue yung mga border. Kulay blue, kulay blue. So halimbawa, kulay red. Yan, red naman siya. Red, red. For example, ay kulay green. So puro green naman. So, si tingin ko, kulay green na lang yung gamitin natin. So, lahat yung kulay green. Okay. Last, hindi pa pala last, barangay slogan. So, kung may slogan na hindi nadala sa barangay, for example ito, barangay halimbawa, halimbawa na magandang pagbabago. So, mag-a-appear ito sa mga certification clearance natin. Example, ng barangay clearance. Ito masyadong maliit kaya wala. Dito sa BC2, yan, barangay halimbawa, halimbawa na magandang pagbabago. Sa clearance din, meron din. Sa iba, sa ilalim. No? Yan. Sa bawat issuance mo ng certification na clearance, magpapakita yung slogan mo. Okay. Then lastly, ito na yun, account registration. So, automatically, once na napila pa mo na lahat yan, kikreate siya ng username, which is nakapangalan usually kay secretary. Petra S. Masipag, dash halimbawa. So, barangay halimbawa. So, ngayon, yung license na dito ay pinasok na namin para kay Petra. So kapag nagbago ito, nagbago din ang barangay, so mapapaltan yung, mababago yung license niya, magiging trial version na to. For example, magiging trial version only, so limited lang yung ating mabibview dito sa system at di natin mamamaximize yung gamit. So may mga certain libre lang, halimbawa, kaya mo ipasok up to 10 lang, habitan, para lang matesting mo lang siya. Then happen, kung sakali okay na sa'yo, ganda pala, sige, avail na tayo ng license, no? So ibibigay namin yung license uh, corresponding to the username na ibibigay nyo. So ang gagawin nyo is i-chat us regarding this username. I-copy paste nyo lang yan or picturean. Then I'll give the new license number pertaining to that username. Okay, para full version siya. So ginawa natin full version para makita natin yung lahat ng capabilities itong system. So, di nyo na malaya, natapos na natin itong Barangay Information System one-time setup. So, kung nalito ka, sahin mo lang to, isa-isa, ginawa na natin to. Then yung changing team colors and center logo, ganun din, ginawa na rin natin. No? So, data gathering na tayo. So, ang purpose naman natin is to populate yung RBI natin. So, punta tayo sa registry of barangay natin. So, meron ako example dito, mga 5 pangalan. So ito na yung nakapasok. Ang gagawin mo lang dito, mag-new ka. Do you want to copy the existing address and head of the family? Itong head of the family, si halimbawa, Cathy Garcia. So pag niyas ko yan, i-retain niya tong address para hindi mo na i-type. Dahil iniisip ng system, kaya mo siya ni-retain dahil another member ito na kanyang household. So para hindi na ma-encode at magkamali ka pa sa head of the family. So, ni-retain niya na lang. Kung hindi naman, panibago talaga, no mo na lang.
So magbablank lahat yan. Okay? So para maka-fill up ka dito, kailangan mo syempre mag-data gathering. So pumunta ka dito sa RBI form. Yan. So register ng barangay inhabitants by household. So region, tapos yung province, automatically papasok naman. Then magsisimula magpipill up yung head of the family. So susulat yung pangalan niya dito, head of the family. Then yung household address, number. Then yung household ownership, kung siya by owner or tenant or whatever. Then yung monthly income cluster, pumili sa ibaba. So meron dito sample. The number of pets in total, syempre in household na yan, hindi na para yung member mag-fill up pa ng pets nila. So actually yung in-issue ng DILG na template para sa registry ng palaging inhabitants, hanggang dito lang yan. Hanggang occupation lang, if I'm not mistaken. So ngayon, syempre, gusto natin ma-maximize na since nag-data gathering naman tayo, ay dinagdagan na natin na sa tingin natin ay importante sa record natin. Tulad halimbawa, itong monthly income cluster. So wala itong original form ng RBI. Itong number of pets wala rin. Itong house ownership wala rin po. Uh, Yun lang, wala naman. Yung iba, okay na. Then ito talaga yung tsura ng registry ng barangay natin. So same manner, pati nasa baba, pati yung consent declaration ay base rin doon sa template niya. Okay? So mangyayari, so household, so isusunod dito na yung household, kung sino yung household dito, yun din yung papasok niya dito sa una. Then the rest, susunundan na ng mga members. For example, yung head of the family, lalaki, then may asawa, yung pangalawa, then yung asawa niya, tapos may anak, tatlong anak, so lalagay niya dito. Even yung children, infant, no, nilalagay natin. Then kung halimbawa may kasambahay siya, lalagay kami dyan. O kaya meron siyang empleyado na nakatira doon sa house, sa mismong bahay, kumbaga hindi uwian, nandun lang sa bahay. Pasok mo rin. Or meron ka siyang kaibigan na pinapakain or kamag-anak na iba pa. So, meaning kasi, sa isang bahay, sino yung members na nandun? Household. With the head of the family. That's number one. Okay? So, or, ang gagawin natin dito, ipiprint natin to no, sa long bond paper, then distribute natin house to house. Then, i-gather natin ulit, collect natin, once they have done the writing of their information here. Tapos, mano-mano naman ipapasok sa ating RBI. Sabi natin kanina is pwede rin naman din hindi lang mano-mano kundi digital. Pwede natin digital na mag-gather ng data. Google Form. So, ito yung manual entry, then we have the Google Form entry. So, i-demonstrate na natin kagad. Punta ka lang sa Google Form integration. So, may example na ako dito coming from uh, nauna. Pero syempre, gagawa tayo talaga ng example. Tala ako sa Google Form. Ito yung tanong. Tingnan natin muna. Ito yung, it comes with our system, yung template ng RBI in Google Form. So, barangay bago halimbawa sa Undan City. So, you need to change this one para mag-adapt. Siyempre, baka hindi mo mabago yung mga pangapangalan na yan, yayari tayo. Sa seminar, tinuturo namin kung paano mag-edit itong barangay Google Form. I mean the Google Form. So, yung iba naman, di mo na kailangan baguhin pa. So, for example, ito. A registry of barangay inhabitant form data gathering introduction. Kindly take a moment to read and grasp this introduction before moving on to the next page. So, importante mabasa nitong inhabitant. Kung anong gagawin niya. So sabi natin dito, maglalaan ako ng time dito para ma-emphasize yung ating responsibility, no? Kasi medyo maselang to na kailangan talaga is coming from our official address. Kasi this may be a way doon sa mga manloloko na mag-gather ng information na nagpapanggap na
nagagather ng RBI pero hindi naman. So para maiwasan ito, discuss natin yan. Sabi natin dito, in compliance with Barangay Ordinance Number. So, meron siyang ordinance na gagawin. Before you conduct the data gathering, you need, syempre, gumawa ng ordinance. So, it comes also to our system, yung sample ng barangay data resolution, data gathering. Since nandito na tayo, meron din siyang resolution para bumili nitong BMIS. Pakita ko lang. Ito yung sunod-sunod na step. Siyempre, if you avail our system, syempre, these are properly documented to help you out. So we have prepared some template for you to guide, for your guidance pala, para maging smooth ang ating transaction. So itong resolution na to, for example, number blank, a resolution authorizing the purchase and implementation of Barangay Management Information System. So yung BMIS. Either you buy it piecemeal o per module, I mean, or package, lahatan. Wala problema. So nandito yung mga legal basis, no? 1987 Constitution, uh, RA 7160, Section 17, okay, ng LG, ng RA 7160. Yung 8792, D54. So maraming legal basis. No? And as pinaka-importante is yung RA 11032, Ease of Doing Business. Then itong RA, importante rin yung 10173, yung Data Privacy Act requires the protection of personal information collected by the government agency. Kasi nga, mamamolekta tayo ng data. So therefore, we're making sure yung inhabitant to feel safe yung kanilang ibibigay na data sa atin. So, afterwards, meron kang resolution na para bumili. So, syempre, kailangan mo na ng resolution para mag-data gathering. Nag-provide na rin kami ng template. A resolution authorizing the conduct of data gathering for the registry of barangay inhabitants, RBI. So, legal basis, again. So, yung purchase and use ng RBBDIS. So, implementation ng RBBDIS. So, therefore, yung Barangay Council acknowledges that the adoption of the RBI-BDIS will not only augment potential operational efficiency, but also foster closer communication and interaction between barangay officials and residents, contributing to more informed governance and betterment of community services. So, resolve, authorize sa mag-conduct ng data gathering, yung approve ng implementation ng RBBDIS, ensure compliance sa Data Privacy Act, direct the Barangay Task Force, mag-create na lang kayo ng task force ng Barangay Registry Inhabitant Data Gathering Team, encourage active participation, then allocate necessary funds for data gathering. Siyempre, may mga gastos to. Okay? So either from the annual budget or through other available financial resources. Resolve finally, then approve, then signatures of the Sangguniang Barangay. So that's an example of the ordinance you made, no, for the data gathering. May mga tao kasi na maselan, no? Gusto nilang, teka, totoo ba ito? Pati nga, may ordinance pa kayo. Ready na. Ready na yung ating ordinance. Ito po yung ordinance namin na talagang legally ay nag-data gathering kami for the RBI. Then as well as, makikita rin doon kasi is mandated to ng local government units through memorandum, BLG Memorandum Circular Number 2008. Tagal na to, 2008. Under Section 394D, na kailangan ay mag-maintain or establish and maintain accurate registry of inhabitants within our barangay. So requirement talaga to ng government. So yan, we organize barangay tasks, chaired by punong barangay, si barangay secretary. Tapos also we committed to issuing RA number 10173, Privacy Act. Then important notice, no, ino-notify natin yung dear resident
Please be cautious when providing your information. The survey form is only valid if accessed through the official link of our barangay. So if you're coming from the official FB page of the barangay, so they'll make it sure na talagang ito yon. Or if it's coming from our email, kasi pinapakita dito sa Google Form, yung email, no? Ah, yung email, later pakita ko sa iyo. May email yan. Do not respond to any RBI forms that do not originate from our official Facebook account or email address. You can verify the email address providing above where your information will be sent. It should be pamas.you. Ito, babaguhin mo to. So, ang itsura niya dito, kasi kapag once na may Google Form ka, pinapakita dito yung email ito. Ito yung papasukan ng data. So, kung ito hindi official email ng barangay, magtaka dapat yung resident. Kasi nga sabi sa'yo, sinabi mo na you can verify the email address provided above, nandito sa taas. Dapat parehas siya nandito. Pamas.you. In my example, no? So, babaguhin niyo po yan. Ilalagay niyo pa talaga yung email address. Then, if you have any concerns about the legitimacy of this form, please feel free to visit our barangay office or contact us directly. You can verify by calling our official telephone number. Burahin niyo lang po yan o edit kung meron man. Or by sending text messages to our official cellphone number kung meron man. At i-edit yan. So your participation is vital for the accurate documentation of our community, and we appreciate your cooperation with this endeavor. Thank you for your time and support. Sincerely, yung task force si Punong Barangay. Sign. Baguhin niyo lang po yan. Lagyan niyo na pangalan ni Kapitan, nilagay mo sign. So I have read and comprehended these proceedings and then proceed. So, proceed na ako. Hindi na ako pumunta sa questionnaire. Sa mismong actual na po ako ng forms. Pumunta. So kunwari, magkasagot na tayo. The next. Okay. So, RBI data gathering form, ano ba nakalagay dito? So, check your surname. So, mag-sample tayo ng another fictitious name, Debo. Ang ating surname, then ang username is Pinoy, then middle ay gitna, tawag na lang, bilog na lang. Circle. Yeah. Then, may extension ba ako? Kung meron man, junior, senior, second, third, fourth, fifth, kung wala, if there's any, so blanco lang. Kung middle name, if there's any, lagay mo. Pero kapag wala, wala. So, ang importante dyan yung, makikita mo may pula dito na star, required po yon. So kapag wala po lang ganun, even yung blanco lang, okay lang. Then number 5 na po, yung relationship with the head of the family. If you are the head of the family, select head. Otherwise, select accordingly. Kung itong si Pinoy demo ay head, di head ang pipiliin ko, head. Pero kapag siya ay other than head, or spouse, kapag married, kapag hindi married, cohabiting couple, then child, child-in-law, parent, so marami pang pipilian pa. Kung ano ang relationship mo doon sa head of the family. So in our case, siya yung mismong head. Now, number 6, surname of the head. So since na ako yung head, sabi niya, if you are the head, repeat your answer same in numbers 1 to 4, respectively for numbers 6, 7, 8, 9. Otherwise, fill in accordingly. So, since na ako yung head, uulitin ko lang yung ginawa ko sa kanina. Lagyan ko yung pangalan ko. If I'm not the head, yung pangalan talaga na head ang ilalagay. So, I'm the head. So, papasok ko na yung pangalan ko ulit. Yan mo. First name, Pinoy. Then we have a below. So, name extension, wala na po ako nakalagay doon. Place of birth, example, sa Palok, Manila. So, place of birth, yung usually yung town sa yung province. So, yung example, sa Palak, Manila. Or, tama yun. Then we have the birthday, January 01, 1980. Then choose sex, either male or female. So, male ako. Civil status, single ba ako, married, widower, or legally separated, or divorced. So, I'm married. Citizenship, use three-letter abbreviation, example, Philippines.
So, Pilipino lang. Or kung gusto mo, ikaw ay, kaso, three-letter lang pa yung ko dito. So, kung wala Canadian ka, wala, di mo alam yung three-letter niya. Canadian. Okay lang, huwag yung resundin yan. So, Filipino lang. Ito na lang gawin ko. Kung ano yung Japanese, so kompletuhin mo yun. Di ko alam ang three-letter abbreviation. Kurain ko na lang yan. So, occupation is, yung first six ay walang trabaho. Unemployed, child, dahil 0 to 5 years old pa lang yan. Or nag-aaral, student. Then yung isa ay out of school, child to, out of school child, 6 years old to 14 years old. Yung nakapalaboy-laboy, walang, hindi pumapasok. Yung out of school youth, ito naman youth, 15 years old to 24. Okay, ito out of school child, out of school youth. So retired. So makikita mo dito, pwede mo ma-filter to mga ito, magiging importante information to sa iyo eventually in the future. Then retired, then private employee. So sinimplihan ko na lang, private employee yan, lahat na yan. Whether you are a worker or a teller in the bank or anywhere, basta employee ka ng private company, private employee. Then we have the government employee, kung empleyado ka ng government. Now, kung ikaw na may elected official, so ito yung government elected official. Or you are a business owner, or you are only have a commission-based job, yung mga agent ko usually. Commission-based job lang yun. Online seller, I am an online influencer, seasonal employee, then kasambahay. Okay? So yung seasonal employee, mga walang permanent job to. Kung kailan lang may season, nagkakaroon ng trabaho. So if for example, ay pinili ko, ako ay private business owner na. Community organizer, a community organization member. So choose. Wala. Kung member ka ng community, or member ka ng senior citizen, member ka ng LGBTQ, solo parent, PWD, so on and so forth, pwede mo na mas nagdagdagan. Anong applicable? Kasi may mga barangay, halimbawa, may mga, uh, halimbawa lang, samahan ng matitipunong lalaki, SML. Pero yan, kung bang kilala, no? Recognize ng munisipyo o ng city hall na may ganong organization sa sakali. Kung meron man, no, di okay. O lagay mo na lang dyan. So, ako ay nan. Tahimik lang na empleyado. Tahimik lang na mamamayan. So, address line 1 is either number, block, lot, pasting. So, in my example, for example, basics. At address line 2, ito mapipilter natin cluster. Siya ba ay taga Purok 1, Purok 2, Purok 3, Purok 4? Subdivision 1, Subdivision 2, Subdivision 1. So pag-uwi nyo lang po ito, applicable sa inyo. Di ba, hanggang Purok 7 sa inyo, hindi na sa lagay mo 7. Yung subdivision, lagay mo pangalan, subdivision 2. In our purposes is generic lang yan, ilagay mo dyan subdivision. Yung village 1, generic lang din. So lagay mo totoong pangalan, subdivision. So kung ano nakatira ako sa Purok 3. Then, syempre, hindi na ilalagay dito kung anong barangay ka sa City Hall. Obviously, yung barangay mo, nasa barangay halimbawa. Diba? So, your contact number, BSN, or 07, 999. Kunwari lang. House ownership, owner ka ba? Ikaw ba yung nasa title? Or ikaw rin nasa title? O co-owner ka? Or tenant ka lang? Or co-tenant ka? Living with the owner or living with the tenant? Since ako ay head of the family, kunwari owner lang. So therefore, kung owner ako, yung head, yung mga members, kunwari kung asama mo, yung pangalan niya na sa title, hindi ko owner yun. Kaya kung hindi naman, ako lang talaga nakapangalan sa title. So mayayari, living with the owner sila. Okay. Resident scenes, example 2015, example natin is 2010. Example lang. So I'm a registered resident ng barangay since 2010.
Halimbawa, kung since birth ka naman, so kung, halimbawa, pinanganak ako 19, so therefore, 1980 lalagay. Okay, since birth. So, balik natin. 2010. So, registered voter ka ba? Yes, within. Yes, elsewhere. Then no. Yes, within, nasa barangay. Doon ka na-register. Kapag elsewhere, either sa ibang barangay or either ibang munisipyo. Okay? So, halimbawa, yes, within. Kung ikaw yung mga bata-bata naman, di ka pa registered, then no yan. So, ako yes within. Ngayon, kung ang sugat mo dito ay yes within, ay lalagyan mo ng SIC number kung alam mo. For example, yan. Akin ay, yan yung ating SIC number. Otherwise, leave blank. Okay, kapag hindi ka naman register. Total number of pets, only the head of the family will answer. So ako yung head of the family, ako yung bibilang ng aming alaga ngayon, pusa, aso. Nag-alaga, kung yung baboy, pet, sabihin, hindi naman kinakain. O di sama mo. Pero kapag yung baboy, talagang pambenta mo, huwag mo isama, hindi yung pet. Yung mga pet lang. So, apat. So, household average total monthly income. Only the head of the family will answer also. So, to avoid double posting, so choose less than 12, 12, 0, 24,000 to 48. So, etong range na to ay nakadepende kasi doon sa may category po ito. No? Diba? Less than 12,000. This is poor. With 12,000 to 40,000 low middle class. Tapos, yung kabila naman is middle class, then upper middle, something like that. So, dito ma-identify natin, di ba, nahingi na certificate of indigency. So, supposedly, ang income niya is less than 12 or 12,200, something like that. So, meron tayong way to verify talagang uh, nasa mababa yung income niya. At usually kasi kapag mga ganyan sa Philippine legacy is nahingi ng tulong yan, financial support. So kung nabigay tayo ng financial support, ang certification, ina-test natin na siya ay indigent. So baka tayo masiraan pa mabalikan. Oh, sinabi mo dyan, certify mo na indigent yan, pero hindi na pala. Something like that. So dito, we have the way to verify it. Then, for example, I want 45 to 41. Then lastly, yung I hereby certify the non-reversion to and correct to the best of my knowledge and the barangay to carry out this mandate. Pursuant to Section 394 of the LGU 1981, they must necessarily process my personal information for easy identification of inhabitants as told and planning as an updated reference in the number of inhabitants of the barangay. Therefore, I grant my consent and recognize the authority of the barangay to process my personal information subject to the provision of Philippine Data Privacy Act of 2022. So, sign and submit. Ayun. So, nag-submit na, automatically, papasok yan doon sa link na naka-sheet. No? I-link sheet. No? Kung halimbawa, gusto mo pa mag-submit another response, punta lang dito. Balik ulit. So, then another response. So, ngayon, tingnan natin. So, ang responses natin ngayon ay tatlo na. Yung isa lang, yung dalawa na subukan ko na yan, testing ko lang muna. Then we have that three. Yung three ang kukunin natin. So, view in sheet. Ayan. Yung dalawa dyan, binura ko na. So, natira talaga yung ating title. Ayan na. So, dito sa Google Sheet, papasok siya yung pinasok noong nag, nag-encode, no? Nag-process ng Google Form link. So, ang gagawin natin is buksan natin yung ating RBI. Nasa natin. So, nandito. Uh, Gagawin ko, i-delete ko lang. Delete ko lang yan. Una. Supposedly, automatic mag-delete yan, yung mga napasok. Every time na nag-exit ka dito sa Google Form Integration, magbablanko lagi ito. So, gagawin mo, kaya blanko na yan. Ang gagawin mo, pipila pa at pipila pa.
check mo tong Google Sheet kung meron ng bago, makikita mo sa timestamp eh. Halimbawa ngayon, September 23, ngayon wala 10:33, nagpasok. So ito yung pinaka-latest. Yung mga hindi mo pa napapasok sa RBI, select mo lang. Pwede multiple, no? Or pwede isahan lang. So, i-highlight ko from left to the timestamp. Sa may timestamp, left. Dito sa timestamp, pakanan, hanggang sa dulo, dito sa side. Then Control C, no? Punta ko yung RBI dito sa A11, pinaka taas after ng timestamp, before the timestamp. So paste station, ito, match destination. Or simply Control V, no? Control V. Ayan. Ayan. Or balikan ko. Or right click itong text. Match destination formatting pala. So yun siya. Okay. Or balik ulit. Kunin man, ito na lang. Sige, yan. Kinontrol V ko lang. So, nandito na siya. So, ano gagawin natin? Lima, multiple yan, no? Baka maraming kinopya. So, therefore, magpe-paste lang dito. So, ngayon, isa-isahin natin i-up. Pipindutin natin itong RBI, yung up button. Ibig sabihin, ina-transfer natin yung data dito sa RBI. So, isa-isa lang. Okay? So, isa-isa lang. For example, so isa-isa natin. Ito lang yung magiging example natin. So, yung timestamp, pipiliin mo, i-cursor mo, no? Yan. Then RBI, pindutin mo yan. Yan. So, papasok na yun dito sa RBI. So, nagpapulate yung dito yung data. So, ang gagawin mo, hindi siya automatically nagsisave. Kailangan mo muna siyang basahin kung may mali or wala. Kung wala namang mali, sa tingin mo okay naman. So, halimbawa ito, binatira. Hindi naman natin ito Google Form eh. Tayo na yung mga kasagot nito, no? Yung nasa palagay na. Drug-related cases ba siya? So, none. Pwede mo naman baguhin to, no? Nilagay ko lang niya. Kasi important, dati naging importante yan. Kuwari, drug-related case pa tong taong to. Hindi naman. Or listed yan sa ano, nakalista yan. Sa mga surrendery, for example. Or rehabilitated na yan. Or convicted na yan. So, nanan ko na lang. Vaccinated, naging importante ito nung panahon ng pandemic. So, vaccinated ba siya? Yes. No, or incomplete. So, nagba-vaccine pero di naman siya walang booster. So, yes ko na lang, kompleto. Ito, admin supporter, para sa iyo lang to, no? Para kapag pwede mo i-filter kung sino yung mga bare gusto mo pa tumakbo uli sa susunod sa election. Makikita mo kung sino yung mga admin supporter mo or yung mga hindi. Or yung mga baby. Pwedeng hindi, pwedeng oo. So kapag ma-filter mo itong data na to, pwede mo siyang meron ka ng information kung sino mga liligawan natin. O kaya yung yes, sino yung ating hihingan pa ng tulong para dumami pa yung network natin. Yung no, o bala na kayo kung anong gagawin niyo sa mga ano. Pero syempre, sabagat sa ayuda, di pwede to, no? Dapat lahatan. Ito lang ay para sa admin, ano lang, purposes lang. Ito. Di lagi ko dyan, kung ayaw nyo, pwede naman natin tanggalin yan. Number of pets, apat. Blacklisted, siya pwede siyang yes, pwede siyang no. Pag yes natin, be sure na lagyan mo ng remark. Para kapag nag-issue ka ng clearance, lalabas yung remark. So, huwag na natin blacklist. So, okay na. Don't forget to save. So, si Miss or si Mr. or si Miss Demo, Pinoy blog has been, bilog, I mean, has been posted in database success. So, papasok siya dito sa database kapag okay na natin. With number 008. So, okay. Ayun. Demo, pumasok na siya. Okay? So, kapag mag-nyo ka uli, so do you want to copy the existing address? Kunwari, yan na. Ito naman, manual procedure naman to. No? Kunwari, ilay ng Google Form, si head. Tapos yung iba pang member niya ay pumunta na lang sa barangay, mano-mano natin pinasok. So, hinanap mo si Demo Pinoy, inap mo, tapos yes mo siya. Yan. Ulit-ulit. Kunwari, dumating yung mga kamag-anakan ni Demo na nakatira doon sa bahay niya.
iyak mo lang yan. So, piliin mo yung cursor mo dito sa kay demo, up, nandito na. Then mag-nyo ka, then do you want to copy the existing address para hindi mo na to baguhin itong mga address and the head of the family. So, yes ko lang. Ayun. So, na-retain itong tatlong. So, gagawin mo ngayon ay papasok natin manually. Kunwari yung dumating ay siyempre si demo din ang pangalan. Yung asawa dumating, si Pinay naman ang lagay natin. Ang middle name ni Pinay ay Parinhaba. Okay? Then, mangyayari, makikita mo, ito lang yung naka-white fields. Ayun ay pwedeng pilapan. Then everything else naka-gray. So, naka-protect na naman yan. So, this control is to ensure na yung information before you proceed o yung name ng inhabitant before you proceed ay talagang naandito na or wala pa. Kasi sa sobrang dami nito, no, kapag dumami ito, mahirapan ka nang i-confirm, baka nang double posting ka na. So, ay, na-post ko na pala yan. Sakasakali. Sa ngayon, nakikita natin kaagad, no, madali na makita. Wala pa naman, no. Pero hindi natin tumutuloy pa yung system. Para tumuloy yan, lalagyan, pipindutin mo itong continue. So, no record found. So, doon pa lang magko-continue siya. Kapag meron siyang na-record found, ipipill up niya yung data dito. So, mag-appear, may record na pala. So, hindi mo na parang ulitin. Or, kung i-edit mo na lang, alin gusto mo i-update yung record. So, yung okay ko, kapag in-okay natin, saka pa lang siya magpo-proceed, magiging white field siya. So, okay. Ayun. So, open na para buksan o para mag-fill up ng kompletong information. So, place of birth, for example, Ilian, Laguna. So, birthday ay February 14, 1985. Then, age ay 39. So, automatic naman po yan. So, naka-gray part. So, ibig sabihin, system-generated na po yun. Then, sex is female. Civil status is married. Citizen is automatically fill up ng Pilipino. Pero kung hindi siya Pilipino, so type mo lang otherwise. Occupation, unemployed, child. So pagpalagay natin na ito ay plain housewife, unemployed na lang. Organization member ay none. So number 360, from tres, Pinoy, so okay na yan. So if it is the check head of the family, lagyan mo lang doon ng check. Pero hindi siya head of the family, kaya alam natin, kinapin natin kanina kay Demo Pinoy. So the drop down mo, hindi siya head, kundi spouse. Kung di sila kasal, cohabiting couple. Pero kung kasal naman sila, spouse. Then yung number niya, 0999-888. Then house ownership. So may hit yan, no? Hit, head. Ang head daw ay owner. So living with the owner. Kung co-owner siya, di co-owner siya. So, living with the owner. Resident since kinasal sila, kunwari, noong 2000. So doon pala siya tumira. So 15 years. The registered voter, yes, registered voter, yes, with E. Precinct number 0033C. Then, tayo na maglalagay dito ng drug related case. Kung meron man na vaccinated ba siya, yes. Patuloy mo na lang. Then, admin supporter, yes na natin kung ano. Let's see. Yeah. So, nagpaparate na, nadagdagan na ng dalawang inhabitant ating RBI. So, meron tayong mga nilagay pa dito yung sila halimbawa din ang mga pangalan. Tapos si sample. Okay. So, ngayon, yun lang po. No? So, pag nag-fill up ka ng new, o do you want to copy address kung panibago yung existing address ng head of the family, kung hindi na siya yung member ng head of the family, Demo Pinoy, sunod mo na, so mangyayari, nakaklear na yung record. Then ilalagay mo na yung last name, first name, middle name, if ever, then extension. So nga pala yung naka-block, no, yung block na mga words ay required yung mga medyo light na letters, ito, middle name, extension, profile, the SIG number, itong mga to ay hindi siya required. Okay? So, ibig sabihin, yung block, kapag kulang ka sa block, hindi mo siya masisave. Halimbawa,
Halimbawa, the example, the bed, the tatsulo. O, kunwari, wala siyang first name. Since na sir naka-block, kapag sinave mo yan, so Mr. Example as possible. Oh, supposedly, dapat hindi, no? Hindi, ba't na ganun? So, tinitignan ko na lang, supposedly dapat hindi siya nagpumasok. So, papasok ko na lang, i ko na lang. Supposedly, dapat hindi siya pumasok ka. I-check ko na lang siya kung paano yan. So, delete ko na lang ulit. So, may delete. Enter yung system password, 421. System password yata ay 421 yan. Okay? So, na-delete na yung record, yung palpak nating example. Okay? So, ngayon, afterwards, no, kapag nakompleto mo na yan, nag-generate na yung report natin. Pwede na tayo tumingin sa report. Yan. So, lahat na pinasok natin nandito na. Kunwari ay may mga filtering to. No? Halimbawa, gusto natin makita yung lahat ng mag-anak ni Debo. Ang head of the family si Pinoy. So, yun, dalawa, si Pinay at Pinoy. Okay? Yan. So, pray mo lang. Halimbawa, hanapin mo yung lahat ng nakatira sa puro ulo. O yun, napipilter. Sila sample. So, kunwari, as you filtered it, di ba, balikan natin yung purok dress. So, makikita mo, total pets on, nag-adjust for, at na-filter na data ay dalawa. So far, ang record natin, if ito filter, ang data natin ay 7 pa lang, at ang total na pets on dito sa 7 na to ay 8. So, marami pa po. Alam mo, filter mo lang, drug cases na vaccinated. So, filter nyo lang po dito. Yes, within lahat ng mga naka-register. So, powerful naman po itong ating filtering system dito. Alright, so that is the RBI report. RBI form. Then we have the RBI rep. Yung RBI rep, ito po yung mga drop down. Halimbawa, gusto natin paltan. Ito nga yung kanina, group address, cluster, 1, 2, 3. So, pwede po natin itong paltan. Pwede natin i-delete. To add input the last vacant row. So, pag-add ka lang dito, lalagyan natin page 3. So, matatagdagan. Ngayon, to delete data from cell, hold control, then press minus. So, control, halimbawa, tatanggalin ko itong subdivision 2. Control, then minus. Ayun, wala na subdivision. Or directly, you type one of subdivision 2. So, dito po ay yung mga drop down, kung mapapansin niyo po ito. Halimbawa, organization member ng senior LGBT solo parent PWD. So, kung gusto natin i-edit ito, punta ka sa RBI rep. Under nitong ito community organization. So, non-senior citizen. For example, tanggalin natin itong PWD. So, control minus. Kapag natanggal yung PWD, balik tayo sa RBI, nawala yung PWD doon. Pagpipilian. O, balik natin. Lagyan natin PWD. Enter. So, punta natin, then nato na yung PWD. So, same manner doon sa mga iba. Sa mga cluster, halimbawa yan. Group 1. Natanggal na natin sa Division 1, 2. Napalta natin yung Village 3. So, ganoon lang po siya pag-edit ng mga drop-down. Kung gusto nyo. Kasi iba sa occupation, yung iba gusto nila purely occupation tayo, accountant, lawyer, engineer. So, medyo haba konti. So, inakategorize ko na lang by default yung program. Okay? Next. So, Google Form Entry. Ito na, yung RBI to BDIS integration. Okay? So, kung ano po yung ginawa dito sa mga sulat na yan, ay nagawa na po natin. Dito tayo sa RBI
BDIS integration. So, paano ba na magagamit? So, coming from the record of the RBDI, papuntang BDIS. Paano ka mag-issue? So, as you can see here, meron ditong issuance. New issue document. So, ang gagawin mo, hahanapin mo lang kung sino yung kukuha, kunwari si RBI number, si halimbawa. Up, si halimbawa Jose, Bato, yan, pangalan niya. So, okay naman na yan. Ang gagawin natin, mag-issue tayo ng document. Dito po may drop down. Issue tayo ng document. Barangay clearance pa siya. Barangay business clearance. Cedula only. Certificate of building clearance. Certificate of indigency. Certificate of living together. Certificate of motor registration. Certificate of business closure. Certificate of residency. First-time job seeker. Certificate of solo parent. Residence ID. Other collection. So, kunwari ay barangay clearance. Yan. So, issue. Napili mo na barangay clearance. So, issue once. Papasok siya ngayon dito sa BDIS. Ina-transfer niya yung information or data from the RBI to BDIS. So, ito na yun. Na-transfer niya lang yung anong kailangan. So, si name of requester, si halimbawa o si Bato. So, ang system record, no, bad record. Kung ito ay naka-blacklist, sabihin niya dyan, blacklisted, then ano yung rason kung bakit. Coming from the RBI. Then yung address niya, period of residence, birthday, birthplace, civil status, years 14, gender male coming from the RBIN. So yung purpose na lang yung pipilapan natin dito. Either you choose here, drop down, or para makita mo lahat, punta ka sa plus purpose. Plus purpose. Pupunta ka dito sa info. Gaya ng binanggit natin kanina, dito natin pinapasok yung list of purposes. Okay. So ngayon, mas madali makita dito, hanapin mo lang kunwari. School requirement, 14 years old to, so maliit lang, bata pa to. School requirement na. So kapag napila mo na yung school requirement, yung cursor mo na dito, mapapansin mo dito, BDocs. May arrow na pag ganun. So balik ka sa BDocs. Tama lang. Actually, BDIS na yan. Dati kasi BDocs, sorry. Hindi ko pa pala napapalitan to. Dapat BDIS niya. Yun. So pumunta na ito yung school requirement. Kaya na pinili. Yung mga gray part, hindi na natin ito pipilapan kasi nga naka-gray. Then at the same time, pwede rin siya kumuha ng cedula. Kasi clearance ay merong sa baba ng cedula information. So kung gusto niya kumuha, aside from the certificate clearance, kasama along with the cedula, okay lang. Pero kung hindi naman, okay lang din. So, in our example now is, wag na siya kumuha ng cedula. So, save ko na to. Yung document has been posted successfully. Then, proceed in printing? Yes. Yan. So, papasok siya dito ngayon. Sa A4 size na barangay clearance, since you remember, doon sa info natin, nilagay natin ay show SB member. Ngayon, pag tinanggal natin ito, ano kaya mangyayari? Balikan natin yung BDIS. So, print natin ito. So, pumasok naman siya sa hub. Wala yung mga pangalan ng sangguniang barangay members. So, ito muna example natin. Pipicturean mo, okay? Then, yung picture, kung kaya mo pang edit, sige, okay lang. Pero kung hindi naman, maganda naman pag nakuha, may background. Pipiliin mo lang yun, insert pic. Ito kunwari, yung na-picturean mo, open. Papasok na siya dito. Then, the best feature of this one is merong get QR code. So, may QR code na i-generate. So, hindi na kailangan to ng internet, nakakonekta, dahil paggawa ng QR code, naka-system built na siya. Kaya stand-alone dito sa ating program. So, even though without internet, you can produce or generate a QR code. So, get QR code. Ayun. So, ito yung tsura niya. Yan. So, hap. Pag print mo yan, naka-hap. Patingin nga po nung yung malaki. Okay, exit natin. Switch natin.
sa A4. Yan. Home, then BDIS. Since nandito pa information niya, print na natin. So ito na may tsura niya. So insert pic. Ito, open. Ayun. Get QR code. Ayun. Ayun na kasimple. Print. Ayan. Kung may sedula siya, dito papasok yung sedula natin. Okay, so an example ng ating clearance. No? So mag-example pa tayo coming from the integration with the RBI. O RBI, kunwari si Demo Pinoy. Hindi natin si Demo Pinoy, kukuha daw ng barangay business clearance kasi business owner tayo. Barangay business clearance na may sample natin. So, issuance. So ito lang yung ginawa niyang data. Wala tayong confirmation sa business name. So obligado ka na pilapan mo. So business name, kunwari si Pinoy, ano kayo business name? Pinoy, saris-saris na lang. Business address, kunwari, para mabilis tayo, equal sign ko lang to. Yung ko lang nakatira sa share ka, yun na rin yung ating business address. Nature of business, this is a service. Nature of business, service. Kaya trading. Type of ownership, single. Then business plate number. Lagyan natin manual yung business. Then business status, renewal ba yan or yun? Then OR number, OR natin. So kunwari, 123-000-1. Amount received, 500 pesos. Payment for the business clearance. So okay na. So as you can see, yung white fields lang po yung ating pinilapan, yung mga gray part dito. Then save. Document process successfully. Okay. Proceeded printing, yes. So yan po ang ating barangay business. Yan yung tsura. Pero syempre, para maging classy yung itsura natin, get QR code. So yun, may QR code na siya. Yan. So ano ba yung nakalagay dyan? So nature of business, business name, business address, nature of business, type of ownership single, status with renewal, name of the owner, home of address, business clearance number, then date issued, valid until, official receipt number, then we have the barangay business plate number. Kung meron, kung wala naman, blanco yan. Then QR code, if you want to try the QR code, just picture using your Android or Apple mobile na merong QR capability, reader. So lalabas na dyan, mabe-verify mo ngayon kung legit ba itong clearance na to. Kasi lalabas dito yung barangay business clearance number saka yung type ng form. So kapag hindi tumugma yan, eh malamang Photoshop lang ito ng ginawang barangay clearance o peke. So okay na. Exit from home. RBI, kuha ulit tayo ng information, isa-isay natin yung mga certification. Now, pili ulit tayo dito ng sample. RBI, then si sample 1, mag-issue siya, kunwari, ng cedula only. The issuance, yan. So, wala siyang purpose kundi yung cedula only. So, cedula number, kunwari, 83-000-1. Kunwari lang. Then, additional community tax, kunwari, ang income nito sa isang taon ay 100,000. So, piso for every 1,000. So, this is 100 pesos. Then, interest, kung late siya, kung ang kinuha niya, mga April 1 pa hanggang December, so may interest siya. So, usually 10% yata.
So, kunwari ang interest is kunwari 10 pesos. Yan. So, 115 yung total na schedule niya. Kung wala naman, di zero mo lang yun. Kasi save ko na siya. Yung document has been processed successfully, okay. Proceed in printing, yes. So, ito naman yung piprint natin. So, ito, kailangan po ito ng dot matrix Epson para dumiin at yung carbonize siya, mapipilapan din sakasakali. So, you can adjust this one, kaya naka-open yung mga columns and rows nito to adjust yung taas, baba, or left and right. Pero ito ay basically ay nakatama naman to doon sa sedula. Okay? So, tapos na, BDocs. So now, coming from the information sa BDIS, kunwari, alam naman natin na nag-register na sila, register sa RBI. Pwede naman tayo dito direct na, no? Di na galing RBI data. Dito na sa BDIS mismo ikaw na gagawa. So remember, nag-create din siya ng database dito. So pupuntahan mo lang, kunwari, puntahan natin si halimbawa o SEPA to, i-up mo lang yan. So ito yung information niya, dati kumuha siya ng barangay clearance. For example, gusto niya ulit kumuha ng barangay clearance for another purpose. No? So yung mag-renew ka lang, so do you want to copy the information to your new document? Yes. Para hindi mo na pilapan. Kapag no, ang ginawa natin, so balikan natin, no? I-clear niya lahat ulit. New, then no, i-clear niya lahat. So, gagawin mo ulit. So, nakakapagod yun. So, rather, pumunta na lang sa RBI, then i-transfer mo yung data kung naka sa RBI na siya. Ngayon, kung wala naman siya sa RBI, obligado ka i-type lahat dito. Sayang naman kung dapat pwede ka kasi mag-issue dito na kahit walang RBI eh. Kasi nga, stand-alone to BDIS din. Nagkaroon lang ng integration sa RBI. This is the new update for the new system. Dati kasi BDocs lang to, na walang RBI. So, right away, dito sila pumupunta kaagad para mag-issue ng document. Since na may RBI ka naman, so what sense na hindi mo gagamitin yon? So now, for example, meron ng paulit-ulit lang kumukuha, coming from here, i-up mo na lang yung individual na yon. So in our case, for example, hindi na siya barangay clearance kukunin. O libaw, barangay clearance pa rin. So mag-renew, copy, yes. So yung numbering yan, magbabago, barangay clearance ulit. So another barangay clearance ulit yan. Okay? O kaya naman, i-up ko lang ulit. Ay, nagkamali no, sa may, ay, may mali po ko na data. Hindi po ako mail, email po ako. Ah, sige, sorry. So gagawin mo lang, i-edit mo lang siya, then gagawin yung email. So yung number na issuance mo, same pa rin kasi nga edit lang siya. Then save. Okay? So something like that. So balik uli natin, mag-renew ako, pero this time, di siya barangay clearance, kundi certificate of indigency. Kunwari lang, no? Ito yung indigent. So yan, magbabago, delete niya yung mga hindi na kailangan information. Yung purpose, delete niya uli. So plus purpose, kunwari ay loan application purposes, financial assistance. Financial assistance requirement, BDocs, to ship here, then save. So wala siyang OR, no? Indigent there. So okay. So proceed with printing, yes. So yan, certificate of indigency, kunwari may pangalan kang ilalagyan, particularly kay City Mayor. Okay? So, ito yung halimbawa nakalagay, mag-adapt na yung certification doon sa information available. So, this is certified that halimbawa si Bato, 14 years old, and resident of P1, Latin Phase 1, Subdivision 1. Halimbawa, kung na City Malayo, she is a member of other privileged sector of society that is classified as indigent. This certification being issued to halimbawa, say, upon the request of, ito yan. Halimbawa, nag-request siya. Kalimitan kasi sa mga indigent na nag-request, ay halimbawa bedridden, hindi na makatayo, inuutusan nila yung kanilang kamag-anak. So kapag gano'n na nangyari, lalagyan mo ng request by sino may nag-request na pumunta doon sa barangay, sa relationship. Kung wala to nakalagay dito, siya mismo nag-request. Then, meron ditong na-edit naman to kung sa sakali, kung kanin particular siya hingi. Halimbawa kay congressman, kay governor, so papalitan natin to.
Ayun, kuwari, generic lang yung certificate niya, kahit saan, pipindutin to whom it may concern na lang. Ayun, to whom it may concern lang, palagay. Then, lalagyan natin request by, kunwari, request uh, James, halimbawa. Ito naman ay, kunwari lang, father. Yun. So, mag-a-adjust yung letter. So, this certificate is issued to halimbawa, say, siya talaga yung in-issue natin. Upon the request of James halimbawa, his father. So, to former, siya former, si halimbawa, kasi, for financial assistance. Signed this date, September 23, yung barangay halimbawa, kalimbawa si Peter. Firma, si punong barangay. Don't forget, may QR code yan. So, get QR code. Yun, may QR code. Yan po example. So, exit. Hindi pala natin napagka yung center loan. Okay na yun. So, for example naman ay si si halimbawa Jose, si Demo ulit, no? Si Demo Pinoy, up ko lang. So, kunwari this time, mag-new, do you want to copy information no? Yes pala. Dahil kukuha to ng, kunwari, kuha ng building clearance. Yan. So, wala siya ditong example. No? Team building, type of building. If ever na you coming from the record ay coming sa RBI, sino yan? Si Demo Pinoy. At dito ka kumuha ng certificate of building clearance and issuance. Magsasample siya. Example, two-story building. So, ang gagawin mo, kunwari, tama na yung two-story building niya, delete mo na lang. Then, ito yung address niya, kunwari, sa address pa rin ang address. Then, floor area, 120 square meter. Then, issuance natin ng OR, case 3, ano bang number na? 123,002, amount, kunwari ay 1,2, 10 pesos per square meter. Then, C, payment for barangay building. C, posted successfully. Positive printing. So ito po siya, barangay building clearance. Type of building, two-story, location, then floor area. This clearance is issued upon the request of after the necessary inspection, confirmation that the proposed construction complies with the local zoning ordinance being proposed and other relevant laws and regulations. The Barangay Council has reviewed the application, has no objection to the construction. Right. So get QR code, nakaroon na siya ng QR code dito. Okay. Ayun. So, exit. For example, print ko lang ulit. Ito yun, no? Siyempre, kailangan print ng OR. So, ito po yung example ng print OR. Okay? So, yung OR ng government, pasok naman siya dito. Yung BDOCS. Okay, so, ano pa ba? Limbawa siya pa rin, no? Sinave na ba natin ito? Etong si Barangay Clearance, Jose Bato. You want to copy this information? Yes. This time, I living together. O sige, living together. So, na name of couple, ito mangyayari niya. And, kunwari si Debo, yung anak ng isa, Debo, Petra, uh, Pariha pa. Kunwari, so partner to, no? Pari. Si Jose Bato sa si Petra, nagsasama, magkaibang pilido. So, cohabiting couple to. So, years na sila magsama, two, then purpose, ano bang purpose? Wala, ikaw maker na lang. Then OR number, wala, lalagyan natin ng OR. Then C. Ayun. Uh, living together for 2. Mali, lagyan natin ng 2 years. Edit, 2 years. Save. Then print.
And yan, for 2 years. Certified that, this certified that halimbawa si Bato and Demo legal age, are bona fide resident of Block 100 jurisdiction, Baruan, the said persons are living in the same address, publicly known the community is living together for 4 years. The reservation upon the request of the permission for call later. All right. Get QR code. Ayun. Get QR code na. Then exit. So, new, no, uh, ano pa ba? Ano pa ulit tayo? Itong si, halimbawa ulit, new, yes. Certificate, actually, gano'n naman siya, no? Gano'n lang yung mga principle niyan. So ngayon, skip na tayo, certificate of residence ID na lang. So kasama sa mga magiging income generating documents nyo, yung pag-issue ng residence ID. Ito best partner para talagang ma-inform ang barangay na talagang resident siya at nakasama siya sa RBI. So mag-issue tayo ng residence ID. So anong kailangan niya? Si halimbawa Jose. Para mas maganda, punta natin sa RBI. Kaya nag-save lang. Coming from the RBI record, tayo maghanap. Si halimbawa Jose. So inap ko na siyang halimbawa Jose. Issuean natin ng RID. Pero pwede siya sa BDIS lang. Pero dito na ako para mas ano, para makita niya kagad yung head of the family. Pag fill up na agad siya. Okay? So precinct number, wala siyang precinct number dahil bata pa to eh. Example natin, naghanap tayo ng iba. Si Pinoy na lang. So residence ID. So ganoon lang po siya kabilis. No? Yung issuance. Kaya kompleto tong form na to. So ang gagawin natin, OR natin, kunwari 100 yung presyo. So 1, 2, 3, 4, 6. Tignan natin. Yan. Ito po itsura nung ating ID, no. So naka-spread siya na itutupi sa gitna. Pagkatupi niyan, ito magiging front, ito yung magiging back. Then ilalaminate niyo na po, lalagay sa loob ng laminating plastic, then pasok nyo sa laminating machine. Then ikakat nyo by die cut. Kasi laki nito ay ATM na machine. ATM card, I mean. So, ang RBI ay number 008, which is alam natin number 8. Then, ipasok natin yung picture nyo na. Ano ba picture nyo? Ito pa rin. Sige, ito na nga lang. Picture niya, then get QR code. Oops. Refresh ko lang ulit. Ayun. So, refresh nyo lang kapag nag-error kasi sobrang bilis ang pagpindot. So, yan, QR code. So, yan, ang itsura ng ID natin. Residence ID na just surname, Demo, Pinoy, middle below address, then residence since 2010, precinct number, card validity. So, pwede kayo mamili kung ilang taon, 2 years upon issuance. So, mag-a-adjust yun. Supposedly, mag-a-adjust siya. Naka-block lang. So, depende po kung ano, no? So, ang issuance ngayon ay September 23, 2024. So, September 22, 2025 siya mag, uh, mag, mag-expire. Tapos yung head of the family, dyan ipapasok para siya yung magiging contact number. At yung contact number din ng head of the family. So, yan. Ang gagawin nila, pipirmahan na lang ito ni Pinoy. Then, pipirmahan ito ni Kapitan. Then, piprint, pirma, then tutupiin, laminate, then kakat, the die cut into an ATM size card. Ayan, example na. Alright, so exit. So, yun lang siguro ang ating discussion natin. So, ano pa ba? So, RBI to BDI integration, alam na natin, coming from the RBI, ay transfer natin sa BDIS.
Then issuance directly from BDIS or BDOCS dati. So ito yung ginawa natin, alam naman natin na yung information ay nasa RBI na, meron na siyang record sa BDIS. So ina-up na lang natin to up, then new, then copy retain the data, yes. So ganun lang siya kasimple. Yung report generation, so anong report generation? Ang BDIS. So BDIS report, ayan. So every time na gagawa tayo ng clearance, ng issue tayo ng certification or clearance, so ganito rin naman, nagagawa din siya ng report. For example, lahat ng OR, so 20 pesos. Without OR pala to, nag-issue tayo ng without OR pala. So kapag may OR, ito yung mga amount. So, kailangan natin i-remit yan. Then, purpose. So, halimbawa, pipilter natin lahat ng financial assistance. So, isa lang yung na-issue natin. Okay. Halimbawa, lahat ng issue natin noong September 22. Kaso wala tayong record, 23 lang yung record natin. So, pwede natin gawin yun. Okay? So, lahat ng issue natin may regarding sa residence ID, okay mo lang. So, isa pa lang, example natin. Pero kung marami yan, okay lang, makikita mo, mapipilter lahat yan. Okay. So, ngayon, paano yung report? RCR, yung RCR, RCD. So, OR, yung issuance natin ng OR, starting from 123, 001, up to 123, 004 yata yung nagawa natin. So, yun, papasok na. So, total amount ay 1,820. So, isang booklet po ito, pwede no, 1 to 50. Pare, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 050. So, yun. Kaya lang, walang information kasi nga, hanggang 4 lang yun nating nagamit. Same manner sa RCR, yung sedula naman. So, 333, 1, 2, 3, 1. Ayun, isa. So, 333, 300, 4. Wala pa naman, kaya ito lang. So, halimbawa, isang booklet yan, lagay nyo mo lang yung last number ng issuance mo. So, magpiprint na siya at ready to remit na sa treasury. Yung isa RCD sa bangko. Okay? Clear load. Okay. So, next is report generation, Google form preparation. So, yung kanina nakita natin paano mag-fill up. Pero yung preparation nito sa workshop namin to, dinidiscuss. Yung logo conversion to BMP, meron kaming tutorial nito sa YouTube na, pero ibang system, parang sa beta or sa SK. So, makikita nyo same manner lang din naman. Pero sa workshop, ay tinuturo din namin. Yung error handling, just in case may mga error, tinuturo namin yan, pero hanap tayo ng error pa. So, nakakasakali is kapag man nag-error, tuturo namin kung paano siya resolve. Okay? So, ano ba? Alright, so that's it, guys. So, if you have some inquiries, uh, you can browse my FB Messenger. Just chat this one para sa mga other inquiries nyo pa. Just in case you are interested. Okay, so that's it, guys. So, thank you for your listening sa ating tutorial. Past tutorial, no? Actually, maghapon to na tutorial para talaga maximize. But syempre, we're saving time to upload here sa YouTube para maging interesado ka naman. Kasi pag pinahaba ko itong tutorial dito, usually yung mga viewers ay naging less interested na kung marami nakikita. So, thank you very much for your listening. See you once again for our other YouTube tutorial. Bye-bye, guys. Thank you very much.